Ngayon po ay 15 na linggo sa karaniwang panahon. Sino ang pastol natin sa ating buhay bilang mga Katoliko? Sino ang ating sinusundan na mabuting pastol? Mga kapatid, ang Ebanghelyo sa araw na ito ay karugtong ng Ebanghelyo nung isang linggo kung saan ang mga alagad ay sinugo ng ating Panginoong Kristo. Kung naalala niyo pa, hindi ba sila'y sinugong dala-dalawa at binigyan ng kapangyarihang magpalaya sa masasamang espiritu, binigyan ng kapangyarihang magpagaling at magpahayag ng mabuting balita. At ngayon naman sa Ebanghelyo, bumalik na yung mga apostol at sila'y nagulat sa ating Panginoong Kristo ng kanilang mga nagawa at naituro. Bumalik sila kay Jesus ng masaya at maligaya. Bumalik sila sa ating Panginoong Kristo, ang kanilang guro na wala ding tigil sa paglilingkod sa mga tao. Ang sabi sa Ebanghelyo, napakaraming tao na dumarating at umaalis, kaya hindi na nila makuhang kumain. Sipin niyo kung gaano kapagod si Jesus at yung mga alagad. Kaya nga sabi daw ng ating Panginoong Kristo, magtungo muna kayo sa isang ilang na puok para kayo malayo sa karamihan. Ito mga kapatid ay pagpapahayag ng malasakit ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad, na mahal ni Jesus ang kanyang mga alagad, mahal ni Jesus ang kanyang mga apostol, kaya sa gitna ng kanilang pagkapagod, pagkagaling nila sa pagmimisyon, nais ni Jesus na sila'y magpahinga. Ito'y malasakit, mga kapatid, ng mabuting pastol, ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ni sa Ebanghelyo, sumakay sila ng bangka at pumunta nga sa isang ilang na pook. Kaya lang hindi naman sila nakapagpahinga, sapagkat yung mga tao sumunod sa kanila at may mga nauna pa daw. Talagang kailangan ng mga tao ang Panginoon, ang mabuting pastol. Kaya nung sabi ni Jesus, sa kanyang habag, sa kanyang awa, para silang mga tupang walang pastol. Naawa din ng ating Panginoong Kristo, nahabag din si Jesus, mga kapatid, sa kanilang lahat, at patuloy silang pinagaling at tinuruan. Si Jesus, mga kapatid, ang mabuting pastol nating mga Katoliko. Siya ang ating pastol, sa Kanya tayo dapat matuto at mamalagi. Katulad ng sabi sa ikalawang pagbasa, si Kristo ay nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan, para tayo tipunin, para tayo pagkaisahin bilang Kanyang sambayanan, bilang Kanyang kawan. At sa unang pagbasa, narinig natin, pinaparusahan ng Diyos ang sino mang nagpapabaya sa Kanyang kawan. Pinaparusahan ng Diyos ang sino mang sumisira sa Kanyang kawan, sa Kanyang sambayanan. Hindi nakakalampas sa Diyos, mga kapatid. Tayo kapag pinababayaan natin, kapag sinisira natin ang sambayanan ni Kristo, ang bayan ng Diyos, kapag sinisira natin ang bawat isa, hindi daw yun nakakalampas sa Diyos. Linggo-linggo, nagsisimba tayo. Linggo-linggo, dumadalo tayo sa banal na misa, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tinatanggap natin si Jesus sa banal na Eucharistia. Mga kapatid, kung di natin napapansin, ito ay malasakit
Ito ay pagmamahal ng mabuting pastol sa atin. Tinuturuan niya tayo linggo-linggo, pinapakain niya tayo linggo-linggo ng kanyang katawan at dugo. Tuwing tayo'y dumadalo sa banal na misa, kaya nga huwag nating sayangin yung mga turo at aral ni Kristo. Huwag nating sayangin yung pagpapakain ni Kristo tuwing tayo'y dumadalo sa banal na misa. Simula Lunes hanggang Sabado, abalang-abala tayo sa maraming bagay, nagtatrabaho tayo, nag-aasikaso tayo ng ating pamilya, pero pagdating ng araw ng linggo, ang bawat simbahan, ang bawat dambana, mga kapatid, ay ang ilang na puok kung saan nais tayong makasama, kung saan nais tayong makasalo ng ating Panginoong Kristo. Ang bawat banal na misa na ating dinadaluhan kapag tayo nagsisimba ay malasakit ng mabuting pastol sa atin. Kaya nga, pag tayo nagsisimba, dapat nararamdaman natin mga kapatid yung pag-ibig ni Kristo. Pag tayo nagsisimba, nadarama natin ang pagmamahal ng Diyos sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen. Kaya nga tayo balik ng balik sa dambanang ito. Kaya nga tayo laging umaahon dito sa Antipolo. Ito ang bahay ng mabuting pastol. Dito niya tayo pinagpapahinga. Dito niya tayo pinatinuturuan. Dito niya tayo pinapakain. Hanggang ngayon, mga kapatid, si Jesus pa rin ang nag-aalay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Hanggang ngayon, kundi natin napapansin sa bawat pagdiriwang natin ng banal na misa, patuloy niya tayong tinuturuan, patuloy niya tayong pinagpapahinga, kasi alam niya tayo'y pagod sa buhay, kasi alam niya tayo'y maraming hirap at dusa. Kaya sa banal na misa, mga kapatid, patuloy nating sambahin si Kristo, patuloy natin siyang pasalamatan, at patuloy nating ipagdiwang ang pag-ibig, ang pagmamahal ng mabuting pastol, ang ating Panginoong Jesucristo.